Marami silang ginagawa para sa ating mga kababayan na walang hinihintay na bayad o kapalit, katulad ng mga sumusunod. Una, socio-civil medical missions sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Ikalawa, outreach program, katulad ng pagbibigay ng wheelchairs and crutches sa mga disabled individuals. Pagbibigay ng mga pagkain sa mga senior and retired priests and nuns. Ikalima, pagbibigay ng mga gamot at gatas sa mga batang malnourished. Ika-anim, paghahandog ng feeding program sa mga elementary schools sa mga rural areas. At ang ikapito po, dental missions para sa mga cultural minorities sa malalayong lugar. Ikawalo, pagbibigay ng mga binhi at gamit para sa mga mahihirap na magsasaka. Ikasyam, field trips sa mga amusement parks para sa mga batang may malubhang karamdaman o cancer. Ikasampo, mercy mission sa mga lugar na binabaha at nasasalanta ng mga kalamidad. At ikalabing-isa, Madam Speaker, pagbibigay ng mga pagkain, damit at mga school supplies sa mga street and school children. Madam Speaker, ang mga nabanggit na gawain ng BMW Honor Society of Safe Riders, BOSS, ay nagsimula noon pang 1999 at may 3 dekada na po ito na kanilang ginagawa. Ang kanilang advokasya ay hindi kayang sukatin at hindi kayang pantayan ng iba dahil sa pagsisikap ng mga bumubuo nito mula sa hanay ng mga professionals, expats, diplomats, entrepreneurship, military, PNP, and government officials. Ako po at ang aking kasama sa One Rider Party List, Honorable Congressman Ros Gutierrez, ay kapareho nila ng mga big bikers at road safety advocates. Marami rin po kaming kilala at mga kaibigan na nakikisa at sumusuporta sa kanila. Dahil dito, Madam Speaker, napakahirap para sa amin ang makialam sa problema na kinasasangkutan ng kilala at iginagalang na organisasyon. Pero bilang halal ng taong bayan, Madam Speaker, tayo ay may responsibilidad na dapat gampanan. Dumarating sa ating buhay na kailangan nating pumili at kailangan nating masaktan o makasakit sa damdamin ng iba. Hindi para sa ating sariling interes lamang, kundi para sa interes ng ating mga pinaglilingkuran, lalo na sa mahihirap na walang kakayahang proteksyonan at ipagtanggol ang mga sarili. Madam Speaker, na Boss Ironman Motorcycle Challenge nitong nakaraang February 2024. 5 sa Region 1, 8 sa Region 2, 4 sa Region 3, 1 sa Region 10, at 1 po sa Region 11. 1 sa San Juan, La Union, 1 sa Dagupan City, Pangasinan, at 1 sa Florida Blanca, Pampanga. Ang nabanggit na 19 na vehicular accidents po na kinasasangkutan ng ilang mga big bikers na nakalahok sa Boss Ironman Motorcycle Challenge ay naganap lamang nitong nakarang event. Hindi pa po kabilang dito ang mga kawaawang biktima at mga namatay sa mga nagdaang taon. Madam Speaker, ang kanyang pamilya ay nakatanggap ng bayad at areglo mula sa big biker na nakabangga sa kanya ng halagang 100,000 pesos. Madam Speaker, ako po at aking mga kapatid ay nasanay kumain na kape ang sabaw sa kanin at inihaw na tuyong isda ang pangulam. Ilan lamang po yan sa mga patunay na totoong napakahirap para sa mahirap na pamilya ang mabuhay na walang ama na katulad ng dinanas ng aming pamilya. Hindi po nakapagtapos ng pag-aaral ang iba kong mga kapatid dahil sa kahirapan. Madam Speaker, nabanggit ko po ang aking personal na buhay para ipaalam sa inyong lahat at sa ating mga kasamang mamabatas. Alam ko po ang pagdurusa at paghihirap na pwedeng danasin ng pamilya ni Brother Dexter at ng pamilya ng iba pang mga nadisgrasya at namatay dulot ng Boss Ironman Motorcycle Challenge na taunang ginaganap sa ating bansa. Madam Speaker, hindi po sasapat ang halagang 100,000 pesos kapalit ng buhay at kinabukasan ng 2 maliliit na anak na naulila kay Brother Dexter. Walang katiyakan po na sila ay kakain pa ng 3 beses isang araw at wala ding katiyakan na makakapag-aral pa ang mga ito. Hindi po natin sinusukat ang kakayahan
ng asawa niya. Pero tunay po na napakahirap para sa isang ina na mawalan ng kaagapay na asawa. Madam Speaker, alalahanin din po natin, Madam Speaker, na walang batang nangangarap na maging masama at pabigat sa lipunan. Pero kung wala ang kanilang tatay o nanay na dapat kumalinga, magmahal at gumabay sa kanila, tunay na nalalagay po sa peligro ang kanilang buhay at kinabukasan. Madam Speaker, libo-libong pamilya na po ang nagdudusa at lalong naghihirap. At libo-libong bata na ang nasisira ang buhay at kinabukasan dahil nawalan sila ng tatay o nanay, resulta ng mga road crashes sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Nararapat lamang po na pigilan natin ang lalong pagdami ng mga ito para mapigilan din natin ang mabilis na pagdami ng mga bata na maaaring maging pabigat sa ating lipunan sa darating na mga panahon. Isa po sa mga pangunahing tinutugunan ng ating pamahalaan ngayon ang iba't ibang infrastruktura, kabilang ang paggawa at pagsasaayos ng mga tulay at mga kalsada sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun pa man, Madam Speaker, hindi pa rin ito sapat para maging ligtas ang pamayanan, partikular ang ibang mga motorista sa mga event na katulad ng taunang ginaganap ng BMW Owner Society of Safe Rider, BOSS, na Ironman Motorcycle Challenge. Maliliit po ang ating mga kalsada. Marami pa ring lubak sa iba't ibang mga lugar, dulot ng malalaking sasakyan, mga pagbaha at pagulan. Maraming maliliit na kurbada o sharp curves. Masisikip ang iba nating mga kalsada dahil sa malalaking bilang ng mga sasakyan at mga tao sa lansangan. Maraming madidilim na kalsada at walang mga ilaw. Mabagal at limitadong speed lamang ng mga sasakyan, lalo na sa mga maliliit na bayan at syudad, at marami pang iba. Madam Speaker, honorable colleagues, ang bawat tao at anumang asosasyon ay may karapatan at kalayaan na maging masaya at ipakita ang kanilang galing at talento. Pero ang karapatan at kalayaan ito ay may hangganan o limitasyon. Madam Speaker, ganun pa man, Madam Speaker, kailangan po nating pigilan ang pagdami ng mga batang naulila at nasisira ang buhay at kinabukasan, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa Diyos at para sa ating bayan. Kaugnay po nito, hiniling po natin ang suporta at pakikisa ng mga kapwa natin mambabatas at ng mga bumubuo ng BOSS Ironman Motorcycle Challenge para sa masama nating tugunan ang problema po na aking ipinahayag. Ano ho ba ang objective ng BOSS Ironman? Bakit ho ba ito ginagawa on a yearly basis? Amanin, Madam Speaker, wala po ako sa posisyon para sagutin ang katanungan ng gentleman, Congressman Gomez. Sa nakaraang event po, Madam Speaker, ang pagkakalam po natin more or less 2,000 po ang participants dito sa nakaraang event. Sa tingin niyo ho ba sa dami ng participants nila, nakokontrol itong mga motorcycle? Bago ko po sagutin, Madam Speaker, ang magandang katanungan, gusto ko pong ipaalam sa ating lahat na nakita po natin ang pagsisikap ng mga organizers para iwasan ang mga itong naturang aksidente. Pero bilang big biker po, at kayo din po, big bikers, big bike po, ay ngayong kanilang performance sa expressways ay gina sa mga pampublikong kalsada, particular po sa mga provincial roads, municipal and city roads, Madam Speaker. Dahil ang sinasabi dito, maaari niyo ho bang ulitin kung ano ho bang ibig sabihin ng BOSS or ng BOSS? BMW Owners? Yes, Madam Speaker. Ang BMW Riders, Madam Speaker. Every race na dahil hindi natin kaya i-control yung mga pedestrians, hindi mo makokontrol for such a long time yung oras na lumalabas ang red light at ang green light, ang pagtawid ng mga aso, ng mga kalabaw sa mga probinsya, sa mga highway. Tama ho ba? Tama po, Madam Speaker. Kaya napakaganda pong idea na sana po tulungan po tayo ng mga lokal na pamahalaan para maglabas po sila ng mga ordinansa na kung saan poproteksyonan ang kanilang mga kupan, Madam Speaker. Napakarami, Madam Speaker, ng mga aksidente na nangyari. And who is to blame? Sino po ang responsable sa mga ito? Madam Speaker, salamat po, Ginoong Congressman Gomez, sa inyong katanungan. Ako po matagal na rin sa public service. At ang inyo pong katanungan, sino ang dapat sisihin? Yes, nandito na po ito. At ako po'y naniniwala dahil alam na po ito ng Kongreso, ng House of Representatives. Kung ito po ay patuloy nating papayagan, palagay ko naman po, wala nang ibang dapat sisihin, kundi tayo, mga nananungkulan na may kapangyarihan para pigilan at proteksyonan ang ating mga kababayan. I speak this way, Madam Speaker,
because I myself am a bike rider. I'm a big bike rider. I used to race motocross. I race in the racetracks. I understand safety very well with regards to motorcycle. And I feel sad na ang daming ganito nangyayari because of this kind of events. So, Maraming salamat po, Ginoong Congressman Gomez. Yes po, tayo po ay hihingi ng tulong sa Kongreso sa pamamagitan po ng mga concerned committee para po ito'y matalakay at sama-sama nating mabigyan po ng kaukulang atensyon. At iimbitahan din po natin ang mga kasapi, organizers ng BMW Honor Society of Safe Riders. and lastly, Madam Speaker, I would like to say, Honorable Congressman Gomez, sir, and to my partner, Honorable Congressman Rhodes Gutierrez, and Madam Speaker, at sa ating lahat ng mga kasama, salamat po sa oras na pinagkaloob po ninyo sa amin. God bless us all. Majority Leader.